Praise the Lord. Itinawid sa landas. 70 years of God's greatness and faithfulness. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Isa pong magandang araw sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran, kapiling po natin ngayon sa ating sanktuaryo. Maging doon po sa ating pong mga kapatid, naka-online po ngayon, at malamang ay medyo yung iba po ay nananabik na makarating po, but somehow, we limited po namin yung pagpunta ng ilan po nating mga kapatid mula sa ating mga daughter churches because of the capacity of the church. But anyway, ako po'y naniniwala, naka-online po ang marami po sa inyo. Kaway-kaway po dyan. Mag-react na lang po kayo sa ating pong Facebook account. Online po tayo sa ating pong gawain. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngumiti po kayo sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're always new. Every morning, great is God's faithfulness. 70 years ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kakaiba po ang Bethel po, pati yung choir, 70 years na gumunguwa yan sa ating harapan. Sabihan niya po ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Unique ang pagka-forma ng Diyos sa bawat kanyang mga iglesia na kanyang tinaguyod. Purihin ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Gutom na po ba kayo? Ako po gutom na eh. Sabi ng Panginoon, hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung tayo po'y nagugutom pisikal, lahat po na nag-almusal mag-praise the Lord. Lahat na nanghalian na nag-praise the Lord. Pati tanghalian, dinamay na. Okay. Pero ngayon pa man, tayo po'y nangailangan din ng pagkain spiritual. And we need to nourish our spiritual life through God's Word. Meron po bang magbibigay ng sigla sa ating kalagayang spiritual ang salita po ng Diyos? At purihin po ang Panginoon. Ako po'y naniniwala na handa po tayong makinig ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Praise God. Hallelujah. Bago po yon, siguro ay kalooban na ng Panginoon, dito po maganap ang gawain po ng Panginoon. Hindi po natin alakalain, may bagyo pala. Somehow we planned before na ang gawain po ay ihal natin sa labas para meron tayong malaking auditorium. Pero yung availability po ng lugar ay hindi po natin nakuha. At the same time, yung amount po ay napakalaki ng sinisingil sa atin. Hindi pa aircon. Medyo mainit yung panahon. Medyo pinaglamig ng Diyos ang panahon ng ating anibersaryo. Amen. And allow me to introduce you to our speaker tonight. Isa pong lingkod ng Diyos na galing pa po sa lugar na binabagyo po ngayon. Sapagkat sabi niya sa akin, 6:30 po nakarating na siya rito. Inagahan niya talaga. Subalit sa kanya pong along the way ay napakatindi daw po nung ulan at yung visibility almost zero, malabo. Gayun pa man, sa biyaya po ng Panginoon, siya po ay pinarating ng Diyos sa lugar natin upang makapiling natin sa umagang ito in fellowshipping with us. Amen. Napakabuti ng Diyos. All things work together for good. Ang ating pong speaker today, allow me to introduce him to you, ay kasama ko po sa paglilingkod sa matagal na panahon. Siya po ang ating kasama po natin sa ating distrito bilang isang presbyter. Pastor Richard Gador, siya po ay kasi palapakan po natin ng Panginoon. Yan. Tayo na siguro hindi ko introduce, no? May pumalakpak na. Pastor Richard Gador, kapiling po natin sa paglilingkod. Isa po siya sa mga presbyter po ng ating distrito. Sa section po, sa district po natin, meron po tayong 8 section. At isa po sa section na yan ay pinangunahan po ng ating pong Pastor Richard Gador bilang presbyter po ng section 5 na sumasako po sa lugar ng Laguna at Batangas. Lahat po ng mga gawain po natin ng Assemblies of God sa Laguna at Batangas, siya po yung ating pong caretaker doon bilang presbyter po natin. Siya po ay may asawa. Nag-iisa yung asawa niya. Mr. Josie, Josepina, tama no? Josepina Gador. Amen. Siya po ay ordained minister din natin. Andiyan pong asawa ay atin din pong kapiling sa ating pong paglilingkod. At siya po ay ordinadong pastor din naman ng ating pong distrito. Lisensyado po siya sa ordained pastor ng ating pong section at district. Sila po ay may 3 anak. Tama po, 3 yun. Medyo mga graduate na siguro silang lahat. Yan. Yung isa na lang po, yung si Joanne Rice ay nag-aaral pa rin. At si Abigail Ruth, 25 years old, at si Rose Joseph, 27 years old. Siya po ay nagtapos ng
Bachelor of Science in Commerce noong 1988 sa Far Eastern University. Magka-schoolmate pala sila ng aking may bahay kasi FEU graduate din si Sister Nene as a civil engineer. Siya po ay Bachelor of Science in Commerce, Computer Technology, nag-aaral po sa Greg Business College at Bible Studies at siya po ay Agsumnite. Yan. Biblical Study, nag-aaral po siya sa ating pong eskwelahan ng Assemblies of God School of Ministry, AGSOM. Yung pong AGSOM po yung ating district official school of ministers natin sa ating pong distrito. Siya po ay graduate noong 1996 ng AGSOM, Biblical Studies. Siya po ang presbyter ng STDC Section 5. Kasalukuyan po siyang presbyter po natin at siya po ay nagpapastor sa Harvest City Church, Assemblies of God, sa Calamba, Laguna. Tama ba? Calamba, Laguna. Calamba yun ba? Mayapa. Basta Laguna. Calamba. Yan, sa ating pong church, sa Harvest City Church, Calamba, Laguna. Siya po yung nagpastor noon noong 2002. Tama ba? Nagsimula ng 2002 hanggang sa kasalukuyan. So sa biyaya po ng Panginoon, nais ko pong ipakilala sa inyo ang lingkod po ng Diyos, Reverend Richard Gador, ating pong presbyter ng Section 5. Palapakan po natin ang Panginoon. Pastor Richard. Thank you, Pastor John. Ating pong District Superintendent. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. Amen. Isang karangalan po na maging tagapagsalita ng inyo pong ika-70 anibersaryo. Amen. Mas matanda pa kaysa sa akin. Sino po ang isa po sa pioneer ho dito? Wala na po. Meron po. Isa, dalawa. Praise God. Hallelujah. 3. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon na nakarating po ako dito na ligtas. Napakalakas po ng ulan. Sa amin ay more than 24 hours na po yung walang tigil ng ulan. Simula pa kahapon hanggang sa bumiyahe po ako hanggang sa makarating po dito ay ang lakas po ng ulan. Pero salamat dahil hindi naging hadlang ang ulan. Amen. Praise God. 70 years na kabutihan po at katapatan ng Panginoon. Nawala po ko yung pong ating pong choir directors kanina ay isa po sa mga pioneer ho dito. Amen. Salamat dahil mas lalong tumatamis yung kanyang paglilingkod at kanyang katapatan at naging matatag sa Panginoon. 70 years. Amen. Siguro ilang taon pa lang siya, dito na po siya sa church. Amen. Masaya po pag habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon ay tumatamis. Amen po ba? Hindi po tumatabang yung ating paglilingkod sa Panginoon. Meron pong isang old hymn noon. Ewan ko kung alam ko po ito ni Pastor June. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Alam niyo po ba yon? Amen. No, dapat ganun po yung ating paglilingkod sa Panginoon, lalong tumatamis. Amen. Hindi po tumatabang. Hindi po dapat nanghihina, dapat lalong lumalakas. Amen. No? Doon po sa nakakaalam po ng awit na ito, pwede niyo po akong samahan. Amen. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I loved Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. Hindi ko na po alam yung verse po nun. Chorus lang. Amen. Ang sabi po, dapat lalo hong tumatamis
yung ating paglilingkod sa Panginoon. At salamat po dahil patuloy tayong pinapatatagho ng Panginoon sa ating pong pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Kanya. Although ang dami pong dumaan na mga pagsubok, pero ang Panginoon ay naging tapat ho sa atin. Praise God. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, we just want to worship you, Lord, this morning for this great privilege that we could worship you. Thank you, Lord, for 70 years of your faithfulness sa iglesyang ito at maging sa bawat isa. Niniwala ko, Panginoon, na marami pong mga pinagdaan ng pagsubok ang iglesyang ito, ang bawat individual, pero salamat dahil sa iyong katapatan at kabutihan, Panginoon. Na sa oras na ito, amin pong may celebrate ang iyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Speak to each heart, Lord, this morning as we ponder upon your word. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo po namin itinatalaga ang gawaing ito sa pangalan ni Jesus. And everyone will say amen. Amen. Stronger together. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabi po ng talatang ito, encourage and build each other up. Amen. Mga kapatid, we all want to be stronger. Tama po ba? We all want to be stronger. Stronger physically, stronger mentally, stronger emotionally, stronger spiritually, stronger spouses and parents, stronger financially in every other way. Amen. Gusto po natin to. Amen po ba? Pero hindi po mangyayari itong yung stronger together kung wala po itong verse na ito. Kung wala po yung encourage, ibig sabihin, wala po yung comfort, yung build each other up, or edifying each other. And ako, naniniwala pa ko, wala po itong maging matatag po tayo, no? Yung pong mga 80 years na sa paglilingkod sa Panginoon, 70 years, 60 years, 50 years na naglilingkod sa Panginoon, wala po ito kung wala po itong 1 Thessalonians 5:11. Amen. Naging matatag po tayo dahil po itong 1 Thessalonians 5:11. We all need encouragement. Amen. We all need encouragement and edification. Even pastors, no? Yung mga church leaders have times of burnout. May mga pagkakataon po na nabe-burn out po. Marami po tayong mga pastor na yung gusto na mag-give up sa ministry. Mga pastor na po yun. Okay. Ano pa po kaya tayo na yung bang members of church? Okay. We all need encouragement. Sabi po dito, encouragement and edification has great power. Naniniwala po ba kayo doon? Merong pong kapangyarihan to strengthen and inspire others on. Okay? Ang tanong po sa umagang ito, are encouragement and edification regularly part of our conversation and actions? Ito po ba ay bahagi po, araw-araw, okay, ng ating pong mga ginagawa, yung pag-i-encourage, okay, yung pag-motivate, yung pag-edify, ito po ba ay bahagi po ba ito sa ating pong pang-araw-araw na ginagawa? Okay? We have a divine calling. Church, we have a divine calling to exercise and express encouragement to those around us. Kailangan po. Marami po sa ating paligid, sa community natin, maging sa ating pong mga mahal sa buhay. Sabi po dito, we have a divine calling. Ano po ito?
na dapat nating i-exercise at ating pong ipahayag encouragement to those around us. Okay. Bakit mahalaga po ang pag-i-encourage sa bawat isa? Why it's important to encourage others? Bakit po? Una, it in turn motivates us. Amen? It in turn motivates us. Okay. Yung pong ating pong pagbigay ng comfort, okay? O encouragement sa mga nangangailangan ay sa atin din po, ito ay nagmo-motivate din po sa atin. Namo-motivate din po tayo. Amen po ba? Okay? It gives us a feeling of positivity and makes us feel like we've made a difference in someone else's life. Okay. May mga pagkakataon po sa ministry, lalo po nung ako po ay nagpapasimula, ay yung bang kahit halos madaling araw or hating gabi, merong pong pupunta sa parsonage para humingi po ng tulong. Okay? Hindi po alam yung mga pumupunta sa church, ikaw mismo ay merong pong pinagdadaanan. Lalo po nung ako po ay nagpasimula, ako po ay sa Cotabato City, nagpasimula ho. Ay yung bang masarap po matulog. Ako alam ko, experience po ito ni Pastor June, mga pastor ho nandito. Tapos ikaw ay merong pinagdadaanan, merong pupunta sa iyo at diba? Haharapin mo po, papanalangin mo, tutulungan mo. And in turn, ikaw ay napapalakas din. Amen. No? Napapalakas ka rin na yung bang ikaw ay merong pinagdadaanan at ikaw ay nakapagbigay ng payo, napapalakas mo. May mga pastor din, although hindi pa po ako presbyter noon, may sa Cotabato City, may mga churches din, Assemblies of God. Pumupunta sa iyo at bye, gusto ko nang iiwan ng church. Yung mga ganon. Pero sandali lang. Labas tayo. Kakain lang sa labas, magkakape. Yun lang naman palang kulang. Okay. Meron lang makausap at maitreat mo. Muling lalakas. Uli. Amen. It in turn motivates us. Okay? Maliban po doon, you will make true friends. Okay? Isa sa mga bakit mahalaga po yung pag-encourage. We will make true friends. Okay? Encouraging someone could help the other person in a lot of ways. When you motivate someone, they end up confiding in you. Amen. Amen. Nandoon po yung kanilang kumpiyansa, tiwala sa iyo. Okay? Once na sila ay mabigyan mo ng payo, mapalakas mo sila, okay? Magkakaroon sila ng kumpiyansa. Tiwala na sunod na pagkakataon ay pagkakatiwalaan kanila. Amen. And this will make them trust us and we may earn some good friends in the long run. We will make true friends. Ang dami po nito, merong akong mga karanasan po nito nung nasa Cotabato pa po ako. Kaklase po ng aking anak ay, alam niyo po, ang Cotabato City, mas marami po yung M. Amen. At meron pong isang anak po ng isang businessman na kaklase po kasi nung aking anak, yung anak niya. At madalas nakikita kami sa school at sa aming pag-uusap, may mga threat sa buhay niya. Okay? And nakakapagbigay po tayo nakapagpahayag tayo ng salita ng Diyos sa kanya, panalangin. At alam niyo po ba, treasure niyo pala niya yan. Treasure po niya yon. Yung panalangin, yung pagbigay po ng payo sa kanya.
One time po, nung ako po'y napapunta ho sa ibang lugar, malayo sa Cotabato. Pero yung area po ay saturated po ng mga M. Yung lugar na yon ay talagang sa isang jeep po, hinarang po kami. At isa po ako doon na para bang hostage. Pero nung tinanong po yung pangalan, alam nyo, ang sabi niya, ikaw pala yung sinasabi ng aming boss. Alam niyo po, nakaligtas po ako. Yung di ko akalain yung aking pong pagbigay ng payo at panalangin sa taong yon. Ikinalat po sa lahat ng lugar yung aking pangalan. Nakaligtas po ako. Amen. We'll make true friends. Okay? Salamat po sa Panginoon. Napakahalaga po yung pagbigay ng payo. Kaya nga ang tanong ko nga po kanina, is encouragement regularly part of our conversation and action? Dapat bahagi po natin sa ating araw-araw po na ginagawa. Amen. Hindi po natin alam yung ating pong kapitbahay, mga kasama po natin, kausap natin, may mga problema po yun. Okay? Isa pa po, we may open up a plenty of opportunities. Amen? Why it's important to encourage others? We may open up a plenty of opportunities. Ang dami pong mga pagkakataon, opportunities na nakalaan para po sa atin. Once we support and encourage someone, they'll never forget that you were there for them when they needed someone the most. Amen. Okay. May mga opportunity where you need their help. They'd help you in a heartbeat, katulad nung aking nakwento po kanina. Okay. May mga opportunities. Nung malaman po nila, kayo pala, pwede ba? Okay? Extend mo rin sa amin. May mga ganun pong mga naranasan ko po sa ministry. Yung isa na nakatanggap po ng pagpapala mula sa Panginoon, nire-refer po. Alala ko po dito po sa Calamba, yung ami pong first, yung bang counselor ng Calamba City. Na-meet ko po siya sa wedding, ninong po siya. Okay? After po ng wedding, talagang in-approach niya ako, sabi niya, Pastor, first time ako makarinig ng wedding ceremony na the best. Sabi po niya. Lahat po na kanyang makakilala, ipinakilala niya po, the best si Pastor, grabe, ang galing. Kung merong, siya na po yung nagpo-promote, okay, merong mo pa dito kay Pastor. Palagi po niya akong ini-invite po sa bahay niya. Okay? May mga opportunities. No? Pati yung kanyang, meron kasi siyang resort, may mga tauhan. Sabi niya, Pastor, pwede po ba kayong mag-Bible study? Amen. Yun po yung mga opportunities. No? Na-meet mo lang sa isang event and then na-bless. Okay? Time sabi po niya, Pastor, pag-pray mo yung aking wife. Napakayaman po niya, pero may sakit yung asawa niya, wala siyang anak. Okay? Hindi niya malam kung saan niya ibigay yung kanyang mga mana. Yung mga yaman niya, saan niya ipapamana yung kanyang yaman. Okay? Pero salamat sa Panginoon dahil, alam niyo, tinanggap po niya ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa aming mga Bible studies po sa kanyang resort. Araw-araw siya po ay nakasubaybay. Tatanong siya sa akin, Pastor, wala po ba yung ating hope and strength for the journey? Pastor June ay meron po siya araw-araw na sinisend eh. Okay? Doon po ako nakakuha ng idea na pwede pong mag-share ng Word of God. No? Nung una, nagpaalam mo kay Pastor June, pwede po bang i-forward ko sa iba? Yung sinisend mo. Okay? Hanggang sa aking pag-aaral ay nabuo din
no, yung bang ako na lang. Hindi na yung kay Pastor John. So, yung kay Pastor John, sinisend ko rin sa mga pastor natin sa Section 5. Nagtatanong po, no, lalo ito si Konsehal Morales, sabi niya, Pastor, wala po ba tayong hope and strength for the journey? So, meron po, no, tingnan nyo lang po sa YouTube at sa Spotify, meron na po tayo. Ay, ganun po ba? Okay. You may open up a plenty of opportunities. Amen. No. Dapat maging lifestyle po natin yung pagbigay po ng encouragement sa bawat isa. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. We're blessed. No? Pwede nating ibahagi po sa iba yung mga pagpapala na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Pangalawa ho, is there someone you know who needs encouragement? Okay. Is there someone you know who needs encouragement? Alam ko po, lahat po ngayon ay nangangailangan po ng comfort. Encouragement. Okay? Kung ikaw ay pupunta po sa kulungan, pwede ka makapagbigay ng payo po doon. Encouragement sa kanila. Amen. Okay? Ano pa po? Yung pong tatay na wala ng trabaho at concern po niya yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Church leader who you see bearing a heavy load. Okay? Someone you know who is struggling in their faith. Pwede po nating palakasin. Hello? Amen. 70 years, itong church, purihin po ang Panginoon. Wala pong celebration ngayon na 70 years kung hindi po napalakas ang bawat isa. Amen. Amen. Diba? Salamat po sa buhay po ni Pastor June. Kung kami po napapalakas, kaya niwala ko ang church na ito mas lalo pong napapalakas. Yung pong araw-araw na ami pong tinatanggap na tawag doon, yung salita ng Diyos. Di ba? Nagbibigay po ng comfort, lalo po nung mga time na pandemic. Di ba? Salamat po sa Panginoon. Ito pong hope and strength for the journey, 3 taon na rin po. 3 taon na at nag-decide po talaga ako na hindi ko na po itigil ito kahit na tuloy-tuloy na ho. Ang aking anak ko ang nag-i-edit. Okay? Kasi hindi naman po ako marunong. Gre-record lang siya pong nag-i-edit. Marami pong mga nakakilala sa Panginoon. Hindi ko pa po na-meet sila. Marami pong mga nagla-love gift through hope and strength for the journey. Hindi ko pa po nami-meet. Taga-ibang bansa. At alam niyo, nakapag-establish po ako ng life group, okay, sa ibang bansa. Through hope and strength for the journey. At sila ho ay sumusuporta po sa church ngayon. Okay. Sa pamamagitan ng programang ito. Meron din po isang beses, tumawag po sa akin, alam niyo po ba ang tanong niya sa akin agad, Pastor, nananalangin po ba kayo sa mga NPA? Live tayo, ano? Yun po yung tanong niya sa akin. Alam niyo po, hindi pa ako makaimik eh. O ewan ko po sa inyo kung mayroon pong nanalangin sa inyo dito, sa mga NPA. Ang focus ng ating prayer ay Muslim eh. Di pa ako makaimik dahil totoo po hindi po ako nanalangin. Sinabi ko po sa kanya. Sabi niyo po sa akin, alam niyo, Pastor, salamat po sa hope and strength for the journey. Nung una, hindi ko po pinapansin, hindi ko pinapakinggan. Pero one time, hindi ko alam bakit, hindi ko ma-off yung hope and strength for the journey. Wala pong nag-lead sa akin
ng pagtanggap sa Panginoon. Pero after ko pong mapakinggan ang Hope and Strength for the Journey, tinanggap ko ang Panginoon bilang aking Panginoon tagapagligtas. Tinanggap po niya. Wala pong nag-lead. Umiiyak po ako eh. Umiiyak po ako. Sabi niya sa akin, Pastor, pwede bang mag-request ng prayer na hindi na ako masama doon sa mga operation? Alam niyo, tinugon po ng Panginoon. Doon na lang po siya sa headquarters. Nag-update po siya sa akin after 3 months. Sabi niya sa akin, Pastor, 2 na po kami ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Nasirang ko rin yung aking kasama. Itong taong ito, kasi last year po yun, itong taong ito, sabi niya sa akin, Pastor, kami po ay 8 na. Wala pong tigil na sinishare ko ang salita ng Panginoon sa kanila through hope and strength for the journey. Yun lang pinapakinggan namin, mga kasama ko. At alam niyo po ba sila po ay mga kabataan? Mga kabataan. Sabi ko, hindi ko na ititigil itong hope and strength for the journey. Encouragement. Yung ating cellphone, pwede po nating gamitin sa tamang paraan. Amen po ba? Sabi po, dito sa cellphone, nandito po si Satan. Amen. Nandito po si Satan sa cellphone. Bakit ho? Mga kamag-anak po, nag-aaway ho dito. Tama po ba? Pwede naman mag-usap personally, di ba? Harapan. Pero bakit dito po nag-aaway? Hello? Pwede po natin gamitin ito to encourage, to edify. Amen. Yung ating pong yung kay Pastor Jun, pwede nating i-forward sa iba. Yung kay Pastor Jun, although meron akong hope and strength for the journey, sinishare ko pa rin po sa mga kamag-anak ko, pino-forward ko sa kanila. Sa ating mga pastor. Okay. Alam ko, meron pong pangungusap ang Panginoon sa atin araw-araw. Pwede po nating i-share. Amen. Is there someone you know who needs encouragement? Okay. Ano po yung mga rason to edifying others? Reasons to edifying others. Okay? Ang sabi po ng John chapter 16 verse 33, Jesus told His followers, "Here on earth you will have many trials and sorrows. So we are to encourage and build up one another." Amen. Ano po yung mga rason ho? Bakit kailangan nating patatagin, i-build up ang bawat isa? Hindi po tayo umabot ngayon ng 70 years kung wala hindi ho tayo naging matatag. Alam ko, ang dami hong dumating pagsubok sa atin. Lalo po itong nag-celebrate ng 70 years. Diba? Kami po ay 17 years pa lang. Okay, 17 years. Ang ating church, so sa Kalamba. Ang dami na ho naming pinagdaan ng pagsubok. Lalo po ito. Amen. Okay? So ano po yung mga rason bakit kailangan na tayo po ay maging matatag? No? Ma-edify. Ang sabi po dito, realizing that one reason the Lord saved us was to be His ambassador to a hurting world by being a spirit-filled encourager. Be an ambassador. Amen. Be an ambassador to hurting communities, no? Sa ating pong mga companies na pinapasukan. Be an ambassador. Okay? Saan ka man pumapasok na company o trabaho o school, be an ambassador. Okay? Ang dami pong mga sugatan ngayon na komunidad.
Dami ho. Mga pamilya na sugatan. Kailangan po tayo doon. Amen. Okay? Must realize we have been blessed with all the riches, the being in Christ, being brings in order to be a blessing and encourager to others. Dapat na ating pong maunawaan, you have been blessed with all the richness. Amen. That being in Christ brings in order to be a blessing. Amen. Dami na po nating mga tinanggap na pagpapala mula sa Panginoon. Okay? Pinagpala ho tayo ng Diyos, dapat ito po'y ating pong maibahagi sa iba. Okay? Be an ambassador. And we need to commit to being an encourager. Bakit po? Because it is what God desires and people need. Kailangan po natin ito. Meron din po isang tagapakinig ho from Marikina naman. Umiiyak po siya. Sabi niya, Pastor, paano ko ba tanggapin ang Panginoon bilang aking Panginoon tagapagligtas? Dahil ang sabi po niya, alam niyo, Pastor, bago po ako tumawag sa iyo ngayon, nag-decide po ako talaga na tapusin yung aking buhay. Dahil ang sabi niya, hindi na po ako tanggap ng aking pamilya, ng aking mga anak, magulang, aking asawa. Hindi na po ako tanggap dahil po doon sa kanyang mga ginagawa na hindi maganda. And siya po ay nag-decide na tapusin ang kanyang buhay. Pero tumunog po yung cellphone. Nag-notify ho sa kanya. Dati-dati, sabi niya, hindi ko po pinapakinggan. Pero bakit yung time na yon pinakinggan niya yung hope and strength? At sinasabi, mahal ka ng Panginoon. Yun po yung mensahe. Umiiyak po siya. Ang sabi niya sa akin, Pastor, paano ko tanggapin? Right at that moment, no, habang tumatawag siya, nilid ko po siya. At ngayon po ay naglilingkod na po siya sa Panginoon. Amen. Naglilingkod na sa Panginoon. Ang dami pong mga hurting na mga individual na gusto nang tapusin yung kanilang buhay dahil sa matinding problema. Salamat dahil sa salita ng Diyos. Amen. Kapatid, di ko alam, baka ikaw ay isa din na gagamitin ng Panginoon. Amen. Sa iyong trabaho, okay? Kalaro mo, okay? Kausap mo palagi, maaaring ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen. Be an ambassador. Okay? Sumunod ho, good knowledge of God's Word. Believers are to build each other up by speaking appropriate truth from God's Word. Speaking appropriate truth from God's Word. Example ho dito sa 1 Thessalonians 4:13. Okay. Paul was writing to persecuted believers. Ito po yung sulat po ni Pablo. Seeking to encourage them by reminding them of the truth of the Lord's return. Persecuted believers needed to hear this truth so they would have hope and encouraged to stay faithful. Amen. Speaking appropriate truth from God's Word. Kailan yung huli ho na naibahagi natin ang salita ng Diyos? Doon po sa mga punong-puno ng problema, walang pag-asa sa kanilang buhay. Kailan po natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila? Okay? Dapat po, araw-araw maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Gamitin po natin itong gadget ho natin. Amen? Kaysa kung ano-ano po yung ating pinopost ho dyan. Amen? Gamitin po natin sa tama. Okay, speaking appropriate truth from God's Word.
Knowing God's Word gives us encouraging truth to share. Okay? Kaya nga po, mahalaga araw-araw salamat. Nagpapasalamat po ako kay Pastor June. Araw-araw, yun po yung kanyang pagsisend ng, di ba? Yung kanyang devotion, sinishare po sa atin. Araw-araw po talaga yon. Papasalamat ako sa Panginoon. Napapalakas po ako. Amen. Saan ginagamit din namin yun sa family devotion po namin. No? Sinishare ko sa mga bata, sa asawa ko, yung salita po ng Panginoon na aking natatanggap. Gamitin po natin yun. Amen. Amen. I-forward natin sa ating mga kaibigan. Yun ang gawin natin. No? Alala ko yung mga taga San Mateo, Rizal, no? Yung mga independent churches na one time na nakakilala ko sila dahil po sa Hope and Strength for the Journey. No? Na-invite ako sa yung tawag doon sa mga couples. Okay? First time ko po silang ma-meet doon po sa Pansol dahil sabi niya, Pastor, dyan po sa Pansol ay yung may gathering po ng mga amin sa church ng mga couples. No? At nakilala ko lang din sila yung time na yon. At ang sabi sa akin, alam niyo nakakatuwa, may mga notebook ho sila. Oo, nung message. No, may notebook talaga. 2 notebook na. Nagugulat ako. Nag-take note pala kayo. Opo, Pastor. Opo. Okay. Isa nagme-message sila sa akin, Pastor, wala po ba? Sabi ko, meron baka na-late lang. Meron talaga araw-araw, meron yan. No, Hope and Strength for the Journey. Speaking appropriate truth from God's Word. Amen. No? Another one, refusal to gossip or speak evil of others. Amen. Hallelujah. Okay? Ano po yung rason? To edify others. Okay? Refusal to gossip or speak evil of others. Wala po yan dito sa church. Amen. Hallelujah. Wala po. Pero siguro mayroong mga ganon na daanan, experience noon, pasimula. Pero wala na sila ngayon dito. Amen. Wala na, no? Kami po sa church, 17 years. Dami pong pagsubok. Pero yung mga gusto lang manira, salamat sa Panginoon, wala na po ngayon. Amen. Yung bang meron ka magandang programa, andyan ho sila para i-discourage mo yung iba. No? Ikaw, pinapalakas mo yung bawat isa, ini-encourage mo na maging matatag. No? Dadaan po sa isang discipleship, andyan naman sila. Sila yung, hindi maganda yan. Puro mga paninira. Okay? Refusal to gossip or speak evil of others. Ang sabi nga, yung gossip and slander tear others down and are the exact opposite of building up. Okay? Amen. They are totally inconsistent with being a true encourager. Mga kapatid, we must replace tearing down others in our thinking and speech with building them up to others. Amen. Palitan po natin ito. Okay? Refusal to gossip. Salamat po dahil itong ating pong General Council ay mayroong ganito pong mga pagpaplano ngayon na patuloy na lumago yung mga iglesia at na makapagplant ng mga churches. At salamat din po sa initiative po ng Southern Tagalog District, lalo po ng ating District Superintendent, na magkaroon po, kami magkikita uli ngayong Thursday and Friday, para po sa fire up na amin pong ibaba sa amin pong mga sections. Amen. May mga kahit na mga pastor, may mga kumukontra, lalo nung nag-ministers meeting kami, meron kaming fire up. Ano to, pastor? Iba na naman. Lakaran po natin. Ito lang na po sinabi sa amin. Kung meron na tayo, lakaran natin ito. Try natin. At salamat po sa Panginoon. Amen. No?
Meron nga, mga kasama ko, officer ha, section. Ginawa ko, after ng aming meeting po nung Sabado, kami mga officer lumabas po. No? At talagang pinaliwanag ko sa kanila. Dapat tayo, mga officer tayo, huwag tayo dapat na doon pa sa meeting ay magtatanong ka na, bakit ito na naman, meron na tayo, bakit ganon? Baka ma-influensyahan yung iba eh. Di ba? Kailangan mong ilabas at kausapin. Okay? Refusal to gossip or speak evil of others. Meron mang ganito na mangyayari po sa mga churches. Rebuke them. Amen. Meron man tayong marinig nito. Halimbawa, mga kasama sa church, rinig natin na parang iba yung kanyang plano din. Pwede mong i-rebuke. Amen. 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 Okay? God is always at work in lives and situations. Ating pong kilalanin, we have to realize that God is always at work in lives and situations, even if we can't see it. Amen. Okay? Isa sa mga rason po bakit kailangan nating patatagin, i-build up, o edify ang bawat isa. Okay? God is always at work in lives and situations, even if we can't see it. Ito po ay isang foundational truth to believe in order to be able to build others up. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse 28, God is at work in all things. Amen. God is at work in all things. Okay? Kaya kailangan nating knowing and sharing this is a source of great hope. Okay? Kailangan natin na magpalakasan sa bawat isa. Patatagin natin ang bawat isa. Bakit Dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Amen. May mga magandang plano po yung ating pastor. Diba? Maaaring hindi po natuloy ngayon yung celebration sa labas. Baka po sa yung pong 75th. At meron ng magandang lugar sa may bandang Quezon. Ang taga-Caloocan, pupunta ng Quezon. Amen. Diba? Ang saya na mag-celebrate pag yung ikaw ay talagang kasama po sa isang labanan. Amen po ba? Pag kasama ka sa isang labanan, ang sarap mag-celebrate May 5 taon pa, pero advance po yung ating pastor. Amen. Praise God. Malapit na po sa amin yon. Malapit na. At makiselebrate po ako. Amen. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Church, everyone is struggling with something. Everyone is struggling with something. So everyone needs encouragement. Kailangan po natin yung comfort, yung ma-encourage po ang bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi po ng isang popular Scottish theologian, si William Barclay, ang sabi po niya sa kanyang isa sa mga sulat niya, one of the highest of human duties is the duty of encouragement. Amen. Ang ganda One of the highest human duties is the duty of encouragement. Amen. It is easy to laugh at men's ideals. It is easy to pour cold water on their enthusiasm. It is easy to discourage others. Ang mundo pong ito, this world is full of such discouragers. But we have a duty and a divine calling to encourage one another. Amen.
Yung pag-upo mo ba dyan sa upuan na yan, pagpasok mo rito, natapik nyo na po ba yung katabi mo? At napasalamatan mo? Congratulations, kapatid. Pagpasok po ba natin? Congratulations. Salamat, naging matatag ka, kapatid. At yung mga 70 years na din sa paglilingkod sa Panginoon, nayakap na po ba natin? Nay, salamat. 70 years. Hallelujah! Bago po ako pumunta rito, sabi po ng aking wife, sabi niya, Han, kumusta mo ako kay Ate Dory? Isa po siya sa mga member po dito. At pareho silang taga Bicol. No, si Pastor Angie Antinor ay parang father po ng pananampalatay ng aking wife. Kaya po nakakilala ang aking asawa dahil po kay Pastor Angie Antinor. Sabi niya sa akin, kumusta mo ako kay Ate Dory? At pagdating ko rito, tinanong ko at wala po siya pala. May sakit po. Many a time, yung pong word na PAT, P-A-T, minsan po nakakalimutan po natin. Amen. Yung a word of praise, a word of appreciation, a word of thanks. At ito po ang nakakapanatili ho sa isang tao para makatayo sa kanyang pananampalataya. Yung pong topic lang ho, pagpatong ng ating kamay sa kanyang balikat, nakapagbibigay po kalakasan. Amen. Yung simple na pagpatong lang ng iyong kamay, kapatid, salamat. Kapatid, salamat sa yung walang sawa na paglilinis mo dito sa church. Naibigay po ba natin yun na appreciation? Naglilinis po ng church? Para maging maganda yung ating pong pagsamba sa Panginoon? Naipaabot na po ba natin sa kanila yung pasasalamat? A word of praise, a word of appreciation, a word of thanks. Napakahalaga po nun. Yung ating pong isang pastor ho sa Batangas City, nung pumanaw po yung kanyang asawa, si Dr. Jo. Lalo pong na-appreciate ni Pastor Chris. Hindi po yung salita na, kaya mo yan, Pastor? Ikaw dito sa lugar ko. Yung mga ganun. Pero sabi niya, yung topic lang, akbayan lang. Kalakasan po yun para sa kanya. Wala kang ibang sasabihin kung hindi. Topic lang. O pwedeng bulong, kapatid, salamat. Amen. Ngayong umagang ito, una ho, yung ating katabi muna. Pwede bang ipatong natin yung ating kamay sa kanilang balikat? Kung siya kilala mo, pasalamatan mo siya. Pwede mong i-appreciate siya ngayon. Pasalamatan mo. Kapatid, salamat. Dahil kahit ang dami mong pinagdaan ng problema, naging matatag ka. Di po natin alam, sa kanila po, ang dami pong pinagdaan ng problema yan. At wala pong nagpapalakas sa kanila. Pero dito po sa church, mayroon pong tatapik. Nagbibigay po ng ina-appreciate yung kanyang ginagawa. Sa bahay, hindi po na-appreciate yung kanyang mga ginagawa. Di ba? Sa mga nanay na wala man lang marinig na pasasalamat mula sa mga anak, pagod na sa pagtatrabaho, pagluluto, paglilinis, paglalaba.
Dito po, yung tapik lang. Kapatid, salamat. Salamat sa iyong tiyaga. Salamat kapatid na nalangin ka sa akin. Salamat sa buhay mo. Amen. Yung katabi mo, pwede mo bang ipanalangin ngayon? Pwede mo bang ipanalangin? Simpleng panalangin lang yung katabi mo. Let's bow down our heads. At pasalamatan mo yung katabi mo ngayon. Ano man yung nilalagay ng Panginoon sa puso mo para sa Kanya, gawin mo sa oras na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Handaya rabayara shikiyara. Handaya rabayara shikiyara. Yes, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Exalt you, Lord. We exalt you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tumayo po tayong lahat. Natawagan ko po lahat po ng mga church leaders, yung pastoral staff, pwede po pumunta rito sa harapan at hiniling ko rin po si Pastor John dito po sa may bandang gitna. Pwede niyo po bang ipanalangin po ang inyong pastor? Lahat po ng mga church leaders, pastoral staff, please. Yan po kayo sa likod ng ating pastor. Pwede niyo pong ipatong ang inyong kamay kay pastor sa oras na ito. Pwede pong paikot ho. Paikot. Yes. Thank you. For another 70 years. Hallelujah. Kailangan po ng ating pastor panalangin. Yung inyo pong tapik, ang inyong paglapat ng inyong kamay sa Kanya sa oras nito. Tama na po ito para Kanya pong muli po na siya ay mapalakas sa oras nito. Yung mga congregation, pwede po, kindly extend your right hand dito po sa harapan. Hallelujah. Oh, handaya rabaya rashikiya rarahay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord. We bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. We bless you, Lord. We rejoice in your presence this morning, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Let's open your lips and start worshiping God right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We honor you, God. We honor you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, malapit kami sa iyong trono, papakumbaba. Panginoon, salamat dahil tunay ngang napakabuti niyong Diyos. Celebrate your faithfulness. Panginoon, salamat dahil sa umagang ito, isang pribilehiyo na kami pong mailapit sa iyo, Panginoon,
ang iyong lingkod. Pastor June, maging yung kanyang buong pamilya, Panginoon, sa iyo. Salamat dahil napakabuti niyo sa buhay ng pamilyang ito. Ginamit niyo, Panginoon, in a mighty way. Salamat. Alam ko, Panginoon, na napakalaki yung hamon na kanilang hinaharap, pero salamat. Dahil ang iyong mapagpalang kamay ay patuloy na kanila pong nararamdaman. Lord, kami bilang mga kasama po sa kongregasyon, Panginoon, kami pong inilalapit sa iyo ang iyong lingkod. Kailangan po niya ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maaaring may mga pagkakataon, hindi po namin siya napapasalamatan sa kanyang sa ministry dito po sa church na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon. Sa congregation, Lord, forgive us. May mga pagkakataon, hindi kami nakakapag-express ng aming pasasalamat. Namin alam, Panginoon, meron po dito sa church. Kahit na lang sa panalangin. Well, Lord, ang aming dalangin na araw-araw, katulad po ng aming napakinggan na mensahe ngayon, yung aming pong responsibility o duty, Panginoon, ay magiging encourager. Lord, tulungan niyo kami na araw-araw mapalakas namin ng aming pastor sa pamamagitan po ng mga mabubuting salita o sa gawa, Panginoon. Magiging tapat sa paglilingkod sa iyo. Lord, makita lamang po namin yung aming kongregasyon na, Lord, patuloy na naglilingkod. Isang kagalakan po para sa amin, mga pastor. Nainiwala ko ito po yung puso, Panginoon, ni Pastor June. Lord, sa oras na ito, ang aming dalangin, yung patuloy na kalakasan ibigay niyo sa Kanya. Salamat po sa Kanyang buhay na palagi po pinapalakas niya kami, Panginoon, araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga salita. And in return, Lord, ang aming dalangin, ito din po yung aming maibahagi, Panginoon, sa iba. Kami din po, Panginoon, ay magpasako, Panginoon, sa Kanya. Salamat po sa mga leaders sa church na ito, Panginoon. Naging katuwang po ni Pastor June sa ministry. Lord, continue to bless them, oh God. Hallelujah, hallelujah. Ang buong suporta ay patuloy nila, Panginoong, ipagkaloob. Panginoong, kay Pastor June. Hindi lamang po kay Pastor June, maging sa may bahay po ni Pastor June, Lord, sa kanyang pamilya. Salamat, Lord, kung paano po nila bigay ng mataas na parangal, Panginoon, ganun din po sa kanyang buong pamilya. Salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, magiging matatag lamang po kami, O Diyos, kung ipamuhay po namin yung talata, yung 1 Thessalonians, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami po ay magiging great encourager. Lord, ma-edify po namin ang body nyo, O Diyos. Salamat, marami pong salamat. Kaya po, Panginoon, Lord, I declare blessing, Lord, upon Pastor June right now. Hallelujah. I believe na meron kayong nakalaang mayamang pagpapala, Panginoon, higit pa po doon sa kanyang inaasahan. Yung mga plano, Panginoon, mga projects, na mga gagawin for planting churches, pagtayo ng, Lord, yung isang venue for youth camp, retreat, oh God. Salamat po, Panginoon, for your provision. Salamat ng bawat isa ay mag-cooperate, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang bawat isa ay gagawa, ang bawat isa ay mag-involve, Panginoon, sa ministry. Salamat po sa umagang ito.
Thank you, Lord, for your strength physically. Your Pastor June. Good health, oh God, patuloy na ipagkaloob niyo sa Kanya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya niniwala ko marami pa po kayong ipapagawa sa Kanya, Panginoon. Di lamang po sa church na ito, maging sa buong distrito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya po, Panginoon, salamat. Patuloy na kalakasan, patuloy na pagpapala. Punuin niyo palagi ang kanyang puso ng kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging ang bawat leader sa church na ito, Panginoon. Nakatuon din po ang mga kamay ng mga miyembro, Panginoon, sa mga leaders sa umagang ito. Pagpalain niyo rin po sila, O Diyos. Kanilang mga buong sambahayan, Panginoon. Maging ang kabuuan po ng iglesyang ito. Mga daughter churches, O God. Pagpalain niyo, and we pray for more churches na maiplant, Panginoon, for this year and the coming more years, so God. Hallelujah. Sa mga darating pang mga taon, Panginoon, salamat sa maraming mga iglesia na maitanim. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Marami pang mga taon na i-celebrate namin sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Thank you, Lord. We worship you and we bless you, Lord, this morning. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Blessed be your name, O God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Amen. God bless everyone. Amen. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa inyong encouragement. Kung tayo po ay nakakatanggap ng yung devotion po ng ating pastor, maganda rin po mag-reply din po tayo sa kanya. Pastor, salamat. Amen. Makapagsabi tayo, Pastor, salamat sa Word of God. Salamat sa kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. God bless you. At patuloy po nating pasalamatan po ang Panginoon sa umaga pong ito. Praise God. Ay panalangin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang magamit niya. Diyos na tapat, na patuloy na kasama natin simula pa ng itatag ang Caloocan Bethel. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ay buti-buti mo, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kulang po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa mga ginawa mo at gagawin pa sa iglesyang ito. Sa 70 taon, Panginoon, na narito ang Caloocan Bethel, pinakita mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan sa iyong mga anak, Panginoon. Nasaksihan namin, O Diyos, kung kaano ka kabuti sa amin, Panginoon. In spite of all those problems, mga problema na hinarap ng church na ito, Panginoon, ay narito pa rin ang iyong iglesia, O God. Alam namin, Panginoon, at naniniwala kami marami ka pang gagawin sa iglesyang ito. At naniniwala kami, O Diyos, na sa mga nakaraang taon, marami po ang mga naligtas, marami po ang napalakas, marami ang ginamit mo, Panginoon, upang maabot ang maraming kaluluwa.
Pero marami ka pa rin pong gagawin sa church na ito. And we also believe na marami pang mga kaluluwa na kailangan makakilala sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na gagamitin mo ang iglesyang ito, pero magagawa lamang namin yon, Panginoon, kung kasama ka namin. And we could only do greater things if we will be together, Panginoon, because we are stronger together. Mas malakas kami, Panginoon, kung sama-sama kami. Thank you, Lord, for the word of encouragement. Thank you, Lord, sa lingkod mo na ibinigay sa amin to teach us about encouragement. Tunay nga, Panginoon, na may mga panahon na kami po ay nanghihina. Ang mga lingkod mo ay dumadaan sa mga panghihina. Pero mapagtatagumpayan ang lahat ng yan because may mga kapatid din na nagpapalakas. Salamat po sa mga lingkod mo na patuloy mong ginagamit. Salamat po, Panginoon, sa mga members na sumusuporta. Salamat po sa mga anak mo na narito ngayon and even yung sa aming mga online na nanonood ngayon. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. And this day, Lord, we pray that you will continue, Lord, to guide us para maging sama-sama kami at magtulungan kami para sa mas malawak pang gagawin mo. Tulungan mo kami magkaisa, Panginoon. And we continue to ask for your protection, guidance, and wisdom sa amin pong Senior Pastor, Pastor June Mortel. Patuloy mo siyang pangunahan, Panginoon. We ask, Lord, that you will give him more years para paglingkuran ka, Panginoon. And even the rest of the pastors and leaders of this church, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. And thank you din, Panginoon, sa mga gagawin mo pa sa iglesia ito. As we give all the glory and praises to your name alone. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Na sa ating patuloy na fellowship, taglayin ang bawat isa sa atin ng basbas, pagmamahal ng Diyos Ama. Patuloy na biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pakipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Palain tayo ng Panginoon.